May ilan din pong naputukan ang isinugod sa Philippine Orthopedic Center sa Quezon City at nakatutok ang kasama natin si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Rhea, kung ikukumpara naman natin ang sitwasyon dito sa Philippine Orthopedic Center, relatively mas less busy, ika nga, itong atmosphere dito sa orthopedic. Dahil kung dyan sa Jose Reyes, nasa mahigit 70 yung biktima, dito ang total na nanatili pa rin sa 13. At sa katunayan mula kaninang hating gabi ay 2 lamang ang itakbong kaso ng firecracker-related injury dito sa Philippine Orthopedic Center. Ang isa ay biktima ng whistle bomb at ang isa naman ay biktima ng crying cow. Mas severe yung naging injury ng biktima ng crying cow dahil mukhang kailangang may amputation na magaganap dito sa biktimang ito. Ang isa naman, yung naputukan ng whistle bomb ay kani-kanina lamang ay nakita natin na na-discharge na. Kung i-breakdown natin, Rhea, yung 13 kaso dito ay may 4 na biktima ng piccolo, isang biktima ng plapla, isang biktima ng whistle bomb, 2 ang biktima ng stray bullet at isa nga yung nabanggit natin na crying cow. Para sa karagdagang detalye, kaugnay ng mga injuries na naitala dito sa Philippine Orthopedic Center, makakausap natin si Dr. Carmelo Barcelona, siya ang OIC ngayong oras ito. Doc, Happy New Year. Magandang umaga sa iyo. Hello, Happy New Year. Doc, itong kaninang kaso natin, yung naputukan ng crying cow, ano ho ang kondisyon niya ngayon? For now, naka-ano kasi siya, naka-NPO. Ibig sabihin wala munang pagkain na pwedeng dumaan sa bibig niya. Kailangan kasi at least 6 hours na wala siyang intake. After nun, most probably maglalagay tayo ng temporary na pins para ma-stabilize yung mga sumabog na buto. And yung part na rin ng gagawin natin is i-debris natin siya, tatanggalin yung mga sira ng laman, yung mga nabubulok na, para makontrol yung possible na infection sa kamay. As much as possible, hindi natin puputulin lahat ng daliri. Yun lang yung apektado lang para maisalba. Initially, Doc, ano ho yung assessment ninyo? 2 daliri. Sa visually makikita natin yung 2 talagang matindi yung pinsala at saka yung parte ng kanyang palad. Oo. So yun muna. Mas ma-evaluate kasi natin yun kapag nahugasan na. Yung unang pagtingin kasi natin, medyo bias pa yun. Pwedeng pangit lang talaga yung sugat. Pero once na ma-evaluate natin, kung kaya pang isalba, nasalba po. Yung isa naman po, yung na-discharge kanina, ano ho yung treatment na ginawa naman natin doon sa biktima naman ng whistle bomb? Okay. Ginawa lang po doon is kasi yung thumb niya, yung primarily affected. So, dinebris lang, hinugasan. Tapos, tinanggal din yung pinakakuko. Yung kuko naman, pwede namang tumubo ulit. Basta ma-repair lang yung nail bed. Tapos, nagbigay din tayo ng anti-tetanus tsaka antibiotics. So, yung biktima na yun, masasabi natin, sinuwerte pa dahil hindi masyadong ganun ka-severe yung kanyang injury, ano po? Yes, tama po yun. Doc, ito namang stray bullet victims natin, I understand, meron pa pong isa na hanggang ngayon ay naka-confine. Ano po ang injury niya at anong sitwasyon niya sa kasalukuyan? Yung pangalawang stray bullet victim natin, nung December 24 or 25 yata yun nangyari pa. Pero ngayon lang nadala. Previously, nakita na siya sa ibang hospitals, nadala rin sa PGH. Pero na-transfer dito sa amin kasi, mas concerned sila sa firecracker injury. Yung tama naman niya, tagusan naman. Parang yung bullet is gumasgas lang dun sa may pinaka-joint niya. Wala namang bali na nangyari. So, ang ginawa is binuksan, nilinis yung joint para hindi magka-infection, and inadmit temporarily for antibiotic loading. Pero wala naman pong malubha na pinsala sa kanyang katawan? Wala naman po. Dok, panghuli po siguro, marami pang mga posibleng humabol niyan kasi may mga namumulot pa niyan. Nakakapagtala pa tayo traditionally ng January 1, ano? Baka gusto niyong kausapin ng ating mga kababayan, paulit-ulit na po tayo pero i-remind po natin sila ulit. Okay. So, next time po, yung mga po nasindihan na mapaputok na hindi pumutok, wag na po sanang pulutin kasi yun po yung majority ng mga pasyente natin from January 1 onwards. So kung nakita na nakakalat, basahin na lang, then itapon. Doc, Happy New Year. Maraming salamat sa inyo. At kahit po mga doktor, gusto rin nila siyempre
magdiwang ng bagong taon. Kung, kung may natitira pa sa pagdiriwang ng bagong taon ngayong araw na ito. At Rhea, yan ang pinakahuling sitwasyon dito sa Philippine Orthopedic Center. Balik muna sa iyo. Maraming salamat, Ivan, at Happy New Year sa mga magigiting nating doktor.